Ngayon sa video na 'to ang gagawin natin ay magpa-practice tayo sa pagso-solve ng mga problems na ginagamitan ng Venn diagram. So para maumpisahan natin or maisa-isa natin yung mga tips and steps sa pagso-solve, sagutan na natin yung problem number 1. In a certain group of consumers, each one may drink beer and/or brandy and/or whiskey or all. Also, 155 drink brandy, 173 drink beer, 153 drink whiskey, 53 drink beer and brandy, 79 drink beer and whiskey, 66 drink brandy and whiskey. 21 of them drink beer, brandy, and whiskey. How many are there in the group? So tinatanong sa atin, ilang tao nga ba yung mga consumers natin or yung nasa group natin? Ang unang-unang ang gagawin natin dyan is alamin natin kung ilan nga ba yung choices or yung mga pinagpipilian ng mga consumer natin. Meron lang tayong tatlo. Una, yung beer, and then yung brandy, at saka yung whiskey. So, ibig sabihin sa ating Venn diagram, meron tayong tatlong circle na nag-i-intersect sa bawat isa. So, let's say this is the first circle, and then yung second circle, siyempre dapat naka-intersect sa first circle. And then yung ating third circle ay dapat naka-intersect din naman sa dalawang circle na yan. So, pangalanan natin. So, yung tatlong circles na to, sila yung magre-represent para sa beer, brandy, at sa whiskey sa paggamit natin ng solution or sa paggawa natin ng solution. So, let's say this circle is para sa beer. Ito ay para sa brandy. At ito naman ay para sa whiskey. So, kung titingnan natin yung mga circles natin ay mayroong mga intersections. So, isa-isahin natin yung mga intersections na yon. Unahin natin yung pinaka-gitnang intersection. So, kulayan natin. This intersection is the intersection of all the three circles. So, ibig sabihin na ito yung intersection ng beer, intersection ng brandy, at saka ng whiskey. Kaya kung bibigyan natin siya ng relation sa problem, etong intersection na to, sinasabi lang dito na yung mga taong nandito ay umiinom ng beer, brandy, at ng whiskey. Kasi nandito yung tatlong circles or yung kulay red natin ay nasa loob ng tatlong circle. Ito yung unang circle, yung pangalawang circle, tapos ito yung pangatlong circle. Yung susunod na intersection naman is the intersection between the beer and the brandy. Ito yun, di ba? Ito yung circle ng beer, ito din naman yung circle ng brandy. So, ito yung intersection nila. So, pwede natin sabihin na yung mga nandito ay yung mga taong umiinom ng beer and brandy. Next intersection is this one. Ang intersection ni brandy at saka ni whiskey. Ito yung circle ni whiskey, ito naman yung circle ni brandy. So, lahat ng nasa green part natin, sila naman yung mga taong umiinom ng brandy at whiskey. Yung huling intersection natin ay ito. Intersection ni beer, circle ni beer, at saka yung intersection ni whiskey. So, lahat ng ilalagay natin dyan ay mga taong umiinom ng beer at saka whiskey. Tapos, sa mga natitirang part ng circle, let's say this one. Ito naman yung mga taong beer lang yung iniinom. Paano natin nasabing beer lang? Kasi yung red part natin, nasa labas siya ng circle ng whiskey, nasa labas din siya ng circle ng brandy. Pero, itong buong circle na to, masasabi natin na sila ay umiinom ng beer. Next one, this one, yung kulay orange naman, ito naman yung mga taong brandy lang yung iniinom nila. Hindi sila umiinom ng whiskey, hindi rin sila umiinom ng beer. Pero this whole circle, yung kulay orange na circle natin, sinasabi lang yan na sila yung umiinom ng brandy. So para sa ating last circle, syempre, etong part na to, sila lang yung umiinom ng whiskey.
At kapag kinulayan na natin yung buong circle na yan, yung buong circle na to, yung mga taong umiinom ng whiskey. So, balik tayo sa ating problem. Kung titingnan nga natin, di ba, ang ating diagram ay nahati na sa parts. Nahati na into parts dahil sa intersection ng mga circle. So, una, ito yung unang part. Sabihin natin ito yung unang part, the second part, the third part, fourth part, fifth part, sixth, at saka yung pang 7 natin. Pag in-add natin lahat ng mga quantities or mga numerical values na ilalagay natin sa mga parts na yan, ayun yung sagot sa tanong na how many are there in the group. So, ito yung i-add natin. Pwede rin tayo maglagay dito ng 8 part. Kapag naman may mga taong hindi umiinom ng beer, ibig sabihin, wala sa circle ng beer, hindi rin umiinom ng brandy at hindi rin umiinom ng whiskey. Or hindi umiinom ng alak. Sila yung nasa labas ng ating mga circles. So, pwede rin natin siyang i-add sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para makuha natin kung ilang tao nga ba yung sumagot sa survey. Parang ganon. So, the next thing na gagawin natin ay yung ang paglalagay ng numerical value sa ating mga parts. Ang unang-unang dapat nating malagyan is yung pinakagitna, which is the intersection of all the circles. So, itong kulay red. Sabi nga natin, intersection siya ng lahat ng circle. So, dapat, ang ilalagay natin numerical value dito na naman gagaling sa problem is yung may kinalaman sa lahat ng inumin, which is the beer, brandy, and whiskey. Or yung mga taong umiinom ng lahat ng tatlong inumin na to. So, nasan ba sa problem yon? So, eto siya, di ba? 21 of them drink beer, brandy, and whiskey. So, 21 daw na tao yung umiinom ng lahat ng inumin. Yung beer, brandy, at whiskey. So, ilagay natin si 21 dito. So, next part, syempre, unahin natin yung mga intersection. Isa sa mga tip yon. Unahin natin yung mga intersection, lalong-lalo na yung pinakagitna. So, next intersection is the intersection between the beer and brandy. Now, ito naman yung mga taong umiinom ng beer and brandy. So, hanapin natin sa problem. So, ito yan. 53 drink beer and brandy. So, yung kulay orange natin na to na intersection ng beer and brandy ay naglalaman ng 53 na tao. Pero kung titingnan natin, meron na tayong nailagay na 21 persons. Kasi nga, di ba, yung center part natin, ito yung mga taong umiinom ng lahat ng alak. Ibig sabihin, kabilang na rin dun na umiinom sila ng beer and brandy. So, ano naman yung ibig sabihin netong part na nasa taas ng 21? Ito naman yung mga taong umiinom ng beer and brandy only. So, pwede nating mabasa yon sa problem. Tingnan natin. Yung 21 umiinom ng beer, brandy, at whiskey. Samantalang yung 53 umiinom ng beer and brandy. At kapag binawas natin yung 21 doon, ayun yung mailalagay natin dito sa upper part. So, 53 minus 21 is 32. Tama ba? Tama, 32. So, yung 32 persons na to, these are the persons or consumers who drink beer and brandy only. Kaya kapag may nabasa tayo sa problem na 32 drink beer and brandy only, dito lang natin siya ilalagay sa taas na to. Kasi kapag nilagay natin dito sa buong orange, pwede niyang madamay yung whiskey. Kaya dapat dito lang. Dito naman tayo sa intersection ng brandy and whiskey. So, ganun pa din. Nung kinulayan natin yung intersection ng brandy at whiskey, nandun pa rin si 21. Kasi nga, di ba, si 21, sila yung umiinom ng lahat ng drinks natin. Kaya nandun yung kabilang din dun yung mga umiinom ng brandy and whiskey. So, nasaan naman yung brandy and whiskey? So, ito. 66 drink brandy and whiskey.
So, yung red natin, ang buong bilang niyan is 66. So, dahil may 21 sa gitna, ibabawas natin siya para makuha natin yung bilang ng tao na hindi umiinom ng beer, pero umiinom ng brandy and whiskey. So, 66 minus 21 is 45. Tama ba? Next, yung huling intersection natin is the intersection between beer and whiskey. So, ito yon. Kabilang pa rin doon si 21. Hanapin natin kung ilang tao ang umiinom ng beer and whiskey. So, ito siya. 79 drink beer and whiskey. 79 drink beer and whiskey. So, yung buong green natin ay naglalaman ng 79 persons. Pero dahil meron na ngang 21 na nandito sa center part, ima-minus natin siya sa 79. 79 minus 21 is 58. Next, ano-ano pa ba yung mga walang numerical values? Ito na yon, yung mga malalaking parts ng circle natin. So, unahin natin para sa beer. Kung titingnan natin yung circle ng beer, ito yun, di ba? Meron na siyang laman na 58, 21, and 32. So, pag pinagsama-sama natin yan, kabilang na sila sa mga taong umiinom ng beer. Pero sabi sa problem, there are 173. Ito. There are 173 persons na umiinom ng beer. So, kapag pinagsama-sama natin yung yung 58, 21, 32, at saka yung ilalagay natin dito, sila yung umiinom ng beer, which is 173 persons. So, 173 minus 32 minus 21 minus 58. Sila naman yung bilang ng mga taong beer lang yung iniinom. Hindi sila umiinom ng brandy, hindi rin sila umiinom ng whiskey. So, 173 minus 32 minus 21 minus 58. So, 62. So, dito, sa part na to, 62. Sila yung taong beer lang ang iniinom. So, ang bibigyan naman natin ng numerical value yung mga taong brandy lang ang iniinom. So, ito yon. Ito yung circle ng brandy natin. So, sabi sa problem, there are 155 persons who drink brandy. So, sa 155 persons na yan, ibabawas natin si 32 na umiinom din ng beer, tsaka ng brandy, yung 21 na umiinom ng lahat ng alak, tsaka nung 45 na umiinom ng brandy and whiskey. Ang matitira dyan, sila naman yung mga taong brandy lang yung iniinom. 155 minus 32 minus 21 minus 45. So, 57. So, 57 naman yung mga taong brandy lang ang iniinom. Para sa huling circle natin, which is the whiskey, ito yung huling circle natin, meron daw 153 persons na umiinom ng whiskey. So, sa 153, ibabawas natin si 21, o yung umiinom ng lahat ng alak, si 45 na umiinom ng brandy and whiskey, at saka si 58 na umiinom ng beer and whiskey. So, ano ba yung sagot diyan? 153 minus 21 minus 45 minus 58. So, 29. Ngayon, meron ba tayong mailalagay sa labas ng circles natin or yung mga taong hindi umiinom ng beer, brandy, and whiskey? So, kapag walang binanggit sa problem, wala tayong ilalagay. So, that means na yung total number of consumers natin is yung mga numerical values na nandito sa mga circles natin. So, yung answer natin ay 62 plus 32
plus 57. So, horizontally tayo, no? 62, 32, 57 plus 58 plus 21 plus 45 plus 29. So, ang ginawa natin dito, pinagsama-sama lang natin lahat ng numerical values or numbers na nilagay natin sa mga parts ng circle natin or ng Venn diagram. So, pagsama-samahin na natin. 62 plus 32 plus 57 plus 58 plus 21 plus 45 plus 29. Ito na yung total number ng persons natin in the group. At ang sagot ay 304. So, the answer is 304 na kung saan sa choices naman siya ay letter C. Para mas maintindihan natin yung lesson natin ngayon, ay sagutan natin tong problem number 2 na to. Prior to the last IBP elections, a survey was conducted in a certain barangay in Metro Manila to find out which of the three political parties they liked best. The results indicated that 320 liked KBL, 250 liked Laban, and 180 liked Independents. But of these, 160 liked both KBL and Laban, 100 liked both Laban and Independents, and 70 liked both KBL and Independents. Only 30 said they like all the three parties, and none admitted that they did not like any party. How many voters are there in the barangay? So, meron tayong tatlong parties, kaya meron tayong tatlong circles. So, let's say na yung unang circle natin ay para sa KBL, and this one is para sa Laban, and the last circle is para naman sa Independents. Next, sabi nga natin, ang unang-unang lalagyan natin ng numerical value is yung nasa gitna, which corresponds sa lahat ng tao na may gusto sa lahat ng parties, which is the KBL, Laban, and Independents. So, hanapin natin sa problem kung ilang tao nga ba yung may gusto sa lahat ng parties. So, kadalasan nandun siya sa last part ng problem. Ito yon. Only 30 said they like all the three parties. So, ito. Only 30 said they like all the three parties. So, yung 30 na tao na to is yung nandito sa gitna. Binanggit din dito that none or wala admitted that they did not like any party. So, wala tayong ilalagay sa labas ng mga circles natin kasi wala namang nagsabi na hindi nila gusto yung lahat ng party. So, next, mag-proceed tayo sa mga intersection ng bawat circle. So, unahin natin yung intersection ni KBL, ito, at saka ni Independents. So, tingnan natin kung ilan tao yung may gusto sa KBL and Independents. So, hanapin natin. 160 KBL Laban, 100 Laban Independents. So, etong 70. 70 like both KBL and Independents. So, etong part na to ay mayroong 70 persons. Pero dahil meron nang 30 dito sa gitna, 40 na lang yung natitira dito sa labas. So, ibig sabihin yung 40 na to, gusto nila yung KBL at saka yung Independents, pero hindi nila gusto yung Laban. So, ganun yung ibig sabihin nun. Next, mag-proceed naman tayo sa intersection ni KBL at saka ni Laban. So, ilan nga ba yung nabanggit dyan? Ang sabi dito, ito, 160 like both KBL and Laban. So, itong kulay orange natin, meron siyang 160 persons or yung intersection ng KBL at saka ng Laban. So, dahil meron na nga ulit tayo ditong 30 persons sa loob ng orange, meron na lang natitirang 130 dito. Na kung saan yung 130 nga, sila naman yung may gusto sa KBL and Laban,
pero hindi nila gusto yung independence. Kasi kung gugustuhin nila yung independence, kasama nga rin sila dito sa 30, which are the persons who like all the three parties. Para sa ating last intersection, ito yon. Yung kulay blue natin is the intersection between the laban and independence. So, nasaan ba yon? Ito yon. 100 like both laban and independence. So, dahil meron na tayong 30 dito sa loob, meron na lang 70 na ilalagay natin dito sa outer part. Next, isa-isahin na natin yung bawat party. Unahin natin sa KBL dito. 320 like KBL. Sa ano-ano nga bang parts yung nasa KBL natin? Etong labas, etong 130, yung 30 at saka yung 40. So, lagyan natin ng bilog na kulay dilaw. Ito. Ito yung buong circle natin para sa KBL, di ba? So, anong number or ilang tao ba yung ilalagay natin dito? Na siya namang may gusto sa KBL lang. Hindi nila gusto yung laban, hindi nila gusto yung independence. Kasi, yung ilalagay nating number dito ay nasa labas na ng circle ng laban at saka ng independent. So, from the 320 na mayroong gusto sa KBL, ibabawas natin si 130 na may gusto ng KBL and laban, si 30 na may gusto sa lahat ng parties, at saka si 40 na may gusto sa KBL and independence. Ang makukuha natin dito is the number of persons na KBL lang yung gusto nila. So, hindi nila gusto yung ibang parties. So, 320 minus 130 minus 30 and minus 40. So, ang sagot dito is 120. So, ibig sabihin dito ay mayroong 120 na tao. So, para naman sa laban, ito. Dito naman tayo sa circle ng laban. Sabi, mayroong 250 na tao. 250 na tao na mayroong gusto sa laban. So, mula sa 250, babawas natin si 130 na may gusto sa KBL at laban. Ganon din naman yung 30 na may gusto sa lahat ng parties at saka yung 70 na may gusto sa laban and independence. So, ang sagot dyan, ayan naman yung mga taong yung laban lang yung gusto nila. So, 250 minus 130 minus 30 minus 70. So, ang sagot dito ay 20. Para sa huli, ang independence mayroong 180. So, 180, ibabawas natin si 70 na may gusto sa laban and independence. Yung 30 na may gusto sa lahat, at saka yung 40 na may gusto sa KBL at independence. So, 180 minus 70 minus 30 minus 40. So, 40 ang sagot natin. So, dito yung 40 na yon. So, ang sagot natin para sa total population of voters sa barangay natin, i-add lang natin yung lahat ng numbers na nailagay natin sa circle. Yung 120 plus 130 plus 20 plus 40 plus 30 plus 70 plus 40. So, 120 plus 130 plus 20 plus 40 plus 30 plus 70 and lastly plus 40. So, ang sagot dito ay 450. And 450 is letter A.